Ngayong araw, mga pugad ng scammer sa ibang bansa, front lang daw sa pang-aabuso at pang-aalipin. Doon ko na po nalaman yung pinakatrabaho ko talaga, ma'am. So, magsisend kami ng mga random messages po sa mga numbers na hinahack po nila sa, sa UK, sa United Kingdom po. Mga British po yung mga kinakausap po namin. Isasend po namin yun sa mga thousands of numbers. Sa buong mga 13 hours or mga 12 hours nagtatrabaho po kami. Yun lang po yung kakausapin mo po, yung mga sinendan mo po yung mga client, yung mga spam messages. Mga Pinoy na naghahanap ng trabaho abroad, ini-scam na raw kahit nasa Pinas pa. Nagre-recruit daw sila ng seasonal workers para sa South Korea. Inimbita niya ako nagtiwala kasi kaklase ko sa Korean. Pareho din kami biktima ngayon. Huwag mahulog sa patibong ng sindikato, maging budol alert. Maraming Pilipino ang kumakagat sa mga job offer para makapagtrabaho sa ibang bansa. Mataas ang sweldo, libre ang bahay at pagkain ha? O juicy ka pa ba? Pero sa panahon ngayon, kapatid, dapat talaga maging juicy dahil maraming galamay ng sindikato, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. At sila'y naghihintay lang na makabingwit ng susunod na mare-recruit sa mga scam hub. Ano ang panganib na pwedeng mangyari sa mga biktima nito? Raketerang ina ang nakilala kong solo parent na si Ate Linda. Para siyang kuratsa na walang pahinga sa pagtanggap ng mga raket para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang 4 na anak. Nakiusap siyang wag nang ipakita ang kanyang mukha at itago ang tunay na pagkakakilanlan para protektahan na rin daw ang kanyang mga anak. Sinadya ko si Ate Linda dahil nawalan daw siya ng pera sa crypto scam. Ate Linda, pwede mo kaming kwentuhan simula sa umpisa. Paano ka ba napasok dito nga sa scam na to? Yung kapitbahay ko nag-post tungkol dun sa earning niya sa cryptocurrency, 300,000. So, yun. Tapos, piniyam ko siya. Sabi ko sa kanya, uy, paano ba yan, sis? Sabi kong ganun. Paano niya Paano pumasok sa cryptocurrency? Kasi sabi ko, gusto ko rin ng, trading, mga ganun. Diyos ko, sobrang baon ako sa utang. Lahat sila sabay-sabay. So, naisip ko, why not try it? Kasi, malay mo, totoo, makakapag-retire ako 300,000 in 2 weeks, in 1 week. Why not, di ba? Virtual assistant si Linda kaya halos nakababad siya sa computer at social media mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nababasa-basa na rin niya ang tungkol sa cryptocurrency kaya nang malaman niyang kumita ng pera rito ang kapitbahay niya, sabi niya, baka naman. PM mo si ganito, tutulungan ka niya, mabuti siyang tao, ganun-ganun. Tapos ako naman, piniem ko. Nag-PM o private message si Ate Linda sa isang Derek Vandalinder. Pagkatapos ng hi, hello, sumunod na ang pambubudol. Mabilis lang siya sumagot. Hi. English Parang sabi niya, this is ganito, ganyan, ganyan. Where are you from? Sabi niya ganon. In-invite niya na ako kung gusto ko rin mag-cryptocurrency. Marami ang nagkaka-interes na mag-invest sa cryptocurrency ngayon, pero marami rin ang hindi nakaalam na takaw budol ang crypto investment, lalo na yung mga pekeng crypto. Tinatawag din na digital money ang cryptocurrency. Hindi ito nahahawakan tulad ng perang papel o barya na kabibili ng crypto sa tinatawag na trading platform. Pwede mong ipalit
yung pera mo from pesos into Bitcoin or some of these other cryptocurrencies. And that's how cryptocurrency trading works. No? It's quite simple naman if you... Weird lang yung mga names niya, no? So you have to remember these new types of names na Bitcoin and Ethereum and Solana and BNB and all of those other ones. But ultimately, these are just names for different types of money, digital money, and they've been going on for the last 10 years here in the Philippines. Hindi small time ang bentahan ng crypto. Ang pinakakilalang cryptocurrency tulad ng Bitcoin umaabot sa 3 milyong piso. Ganyan kalaki ang halaga niyan. Kaya hindi katakatakang marami rin ang nababaliw na bumili para maibenta naman sa mas malaki pang presyo. Cryptocurrency investment ang inalok kay Ate Linda. Kaya niya raw gawin na 10 times yung money ko in span of 1 week. Wow. 1 week. Tapos sabi ko, parang nami-isa ko, wow, ang galing naman nun. Sabi ko gano'n, magkano naman po yung investment? In English, syempre, kasi foreigner daw siya eh. Sabi niya, 12,000 pesos. Tapos sabi ko, ay, mahal pala. Sabi ko gano'n. Budol Alert! Tandaan, DYOR. Do your own research. Huwag lang bumili ng kahit na ano-anong crypto dahil may nakita kayo sa internet na in-endorse ito. Napaka-importanting gawin ninyo ang sariling due diligence bago mag-invest sa anumang cryptocurrency. Tumawad ang nagpakilalang crypto investment trader na si Derek. Hindi niya pinayagang bumawi si Ate Linda. Laban na raw sa halagang 6,000 pesos na lang. Pero napaisip-isip si Ate Linda, bakit Ron Angela Cleofe ang nakarehistrong pangalan sa e-wallet at hindi Derek Vandelinder? Ang layo naman yata ng Ron Angela sa Derek. Pero isa itong red flag na dinedma lang niya. Nag-invest ng 6,000 piso o $100 si Ate Linda. Kinabukasan, umakyat na ito sa $600 o 35,000 pesos. Kita na raw niya ito sa isang buwan na trabaho bilang virtual assistant. Lalaban na ba siya o babawi na? Binigyan niya ako ng link ng trading. Sabi niya, you can monitor your account here. Tapos nag-login ako, nag-register ako, nag-login ako. Nakita ko naman nandun yung $100 kasi 6,000 is $100. Tapos kinagabihan lang, naging 600 na siya. Tapos kinabukasan, 800 na ang earnings ko. Budol Alert! Hindi easy money ang crypto investment. Volatile o mabilis magbago ang halaga ng cryptocurrency. Sa loob lang ng maiksing panahon, bumagsak ang presyo ng mga crypto, kaya't marami rin ang nalugi rito. Kumislap na nga ang mata ni Linda. Kaching-kaching ang $100 niya, naging $800 na kinabukasan. Mula 6,000 pesos, naging 48,000 pesos na ang pera niya overnight. Kaya feeling naka-jackpot siya. Bawi na! Nag-ano siya, nag-message siya, sabi niya, hey, have you received the email? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, what email? Hindi alam ni Linda kung paano lumago ng gano'n ang pera niya. Pero napagtanto niyang mas mabilis pang kumita sa crypto kaysa mag-impok sa bangko. Ang kaso, bago raw niya ma-withdraw ang kinita niyang 48,000 pesos, kailangan muna niyang mag-upgrade ng account sa trading platform. Ibig sabihin, maglalabas muna siya ng $450 bago makuha ang pera niya. Katumbas yan ng tumataginting na 25,000 pesos. Why naman ganon? Sabi ko, saan ako kukuha ng 25K? Sabi ko ganun. Sabi ko, dapat sinabi mo na agad sa akin na meron palang ganun.
para hindi na ako nag-enter. Doon ako naghinala na sabi niya, manghiram ka sa friends mo, maibabalik naman yan. Ganun siya. In a span of few days, may babalik. Biglang nagising sa katotohanan si Ate Linda. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng masarap na panaginip. Taga, hindi, scam na to. Sabi kong ganun. Bakit? Paano mo nasabi na scam? Yung name ng foreigner, sinearch ko sa Instagram. Legit naman siya. Pero nung tinignan ko yung trading platform niya, iba doon sa pinasukan ko. Which is, ano na yan? Excess revenue. Pero yung kanya, iba yung pangalan. And ang minimum na trading sa kanya, pag mag-enter ka sa platform niya, $5,000. Wow. So, talagang sabi ko, naku po, sabi kong ganun, anong gagawin ko? Dito sa Pilipinas po, last 2023, meron tayong 23 cases ng crypto scam. And this first quarter po, meron na pong 9 na cases tayo na naitala ng PNP-ACG po. And kadalasan po dito ay, yun nga po, mga nabibiktima, mga retired na rin, mga byuda, or minsan po meron din teacher na talagang naiengganyo. The biggest challenge with crypto trading is not the trading itself. It's when we trust other people to manage our money for us. That's why I believe that if you educate people enough, hopefully they'll steer away from that, no? Because that's not it's not a good way for you to approach crypto investing. Masyado kang madali matakbuhan eh. Because wala pa masyadong there's no licensed professionals in the cryptocurrency world. 6,000 piso ang natangay kay Ate Linda ng pekeng crypto investment trader. Hindi birong pera ito lalo pat nagkakandakuba na nga siya bilang solo parent. Sa huling nalaman niyang na-hack pala ang account ng kapitbahay na inakala niyang kumita ng 300,000 pesos sa crypto. Nasilaw lang din siguro ako sa pera kasi nakita ko nga yung ganung post. Tapos hindi lang kasi siya yung nagpo-post dun sa page nung foreigner na yun. May iba-iba pa ng tao sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, okay, goodbye 6,000. Malaki naman ang paniniwala niyang kapwa Pinoy din niya ang mambubudol. Pero nang mabalitaan ko ang tungkol sa mga scam hub sa ibang bansa, napatanong ako, may kinalaman kaya sila sa mga pambubudol katulad ng cryptocurrency scam? Nakilala ng kasamahan kong si Brian Basa ang isa sa mga pwedeng makasagot sa tanong na yan. Susunod, mga binudol na Pinoy ginamit din sa pambubudol. Saan parte yung scam? May apps po kami ipapa-install sa kanila tapos yung link na po yun, pag kinlik po nila sa apps po nila, akala nila sa apps lang po nila yun, sa cellphone po nila. Hindi po nila alam na kapag kinlik po nila yung link na po yun, papasok sa mismong system po ng yung sa crypto po. Malaimpyernong buhay sa pugad ng Global Scam Syndicate. Susunod sa Budol Alert. Tao po? Buti naman nakating na ako sa bahay. Ang first impression ko sa 26 anyos na si Angel, malakas ang loob at puno ng pangarap. Sadya kong itinago ang tunay na pagkakakilanlan niya dahil sensitibo ang kwentong ito. Naging biktima si Angel ng human trafficking ng mga sindikato ng scam hub sa ibang bansa. Sa halip na sa call center sa pagiging scammer, bumagsak ang ilang Pilipinong biktima ng human trafficking. Ibinunyag ni Senator Rizzo Ontiveros ang isang Chinese mafia na nasa likod umano ng malaki ang operasyon ng human trafficking kung saan pinipilit ang mga biktima namang scam. Breadwinner si Angel pero na-lay off siya sa trabaho nung kalagitnaan ng pandemya. So, nagdesisyon ka na mag-abroad pero bagay, meron kang talipag pa. Opo.
Kasi po, hindi naman po ganun kalaki yung kinikita po doon. Although okay na po sa araw-araw, nag-aim pa po ako ng malaking income. Sa Telegram ba kayo nagme-message? Umabot hanggang sa messaging application na Telegram ang job hunting ni Angel. Dito na pala siya matitisod sa isang malaking patibong ng mga sindikato ng mga scammer. Paano ka bang napadpad sa ideya na magtrabaho abroad? Napagkwentuhan lang po na may hiring po Cambodia. Ganun. So nag-try po ako mag-search sa Telegram. So yun po, ang dami pong lumabas. May isa po akong nagustuhan po doon. Tapos sinabi niya kasi office. So parang ang ganda. Parang yung iba nga, pupunta silang abroad. Pero mag-DA sila. Pero ako, bakit? Ang ganda ng opportunity na binibigay sa akin. Kaya ginrab ko na po. Kumagat si Angel sa alok na magandang trabaho. Marahil dala na rin ng pangangailangan kung kaya't madali siyang napaniwala sa mga nabasa. Po yung magiging status po doon sa Cambodia. Ang ganda pa ng offer nga niya, ma'am, kasi yung offer po niya is $800 to 1,000. So malaki na po yun dito. Malaki na po sa peso. Tapos 8 hours po yung yung trabaho, tapos bayad pa po yung OT. Nagtanong si Angel tungkol sa alok na trabaho noong 15 ng Oktubre. Pinalipad na siya ng recruiter 15 araw pagkatapos noon. Walang hininging kahit anong requirement. Kausap lang niya sa Telegram ang tinatawag nilang boss na siya raw nagbibigay ng instructions sa mga dapat nilang gawin para makalabas ng bansa. Ito ang red flag na ipinagkibit balikat ni Angel. Mapapaisip ka rin na, bakit ang bilis nung pag-process ko? Nung pinakuha ko nung Bureau of Quarantine, parang bumalik yung lakas ng loob ko. Legit to. Parang legit to dahil nga may ganito. Mag-ingat sa mga alok na peking trabahong natatanggap sa mga messaging app. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga sindikato sa tinatawag na cyber fraud scam. Naglabas na ng babala ang Interpol dahil sa dumaraming kaso ng cyber fraud job sa buong mundo na ang mga biktima naakit sa alok na magandang trabaho kuno sa ibang bansa. 2 lang ang naging gastos ni Angel. Pamasahe mula Tarlac papuntang airport at ang pocket money na 2,000 piso. Wala nang iba pa. Free naman daw po yung accommodation. Saka free po lahat, ma'am, pati mga papeles, pati nung plane ticket, yun po. Free daw po lahat. Kaya ma'am, parang nakaka-amaze. Hindi pa rin sumagi sa isip ni Angel na nabudol na siya ng sindikato sa Cambodia. Walang ibang inisip si Angel dahil isang di pa na lang siya sa mga pangarap niya. Siyempre, dadaan ka sa immigration, tatanungin kung bakit ka lilipad palabas ng bansa, di ba? Ano sinabi mo? Tourist po. Tourist. Kasi tourist, lang po parang may plane ticket po kami pabalik. Yun din po yung turo sa amin. Na kapag tinanong daw po kami ng immigration, sabihin po namin tourist. Pero nangingibaba yung excitement kasi parang ang sarap sa feeling na first time in my life na makakapunta ako abroad na parang ang bilis ng pangyayari. Tapos wala man lang akong ginastos. May raraos ko na sila. Yung ganun feeling po. Kaya nakakatuwa. Budol alert! Hindi maaaring gamitin ang tourist visa kapag may alok o magtatrabaho sa ibang bansa. Pwede kayong makulong o ma-deport pabalik sa Pilipinas. 2 bansa pa ang dinaanan ni Angel at ng isa pa niyang kasamang Pinoy bago makarating sa Cambodia. Pagdating sa Cambodia, hindi sila dinala sa sentro. Liblib ang dinatnan nilang lugar at parang nakatago sa ibang tao. Ang layo po niya sa Kabiasnan. Tapos yung mga tao po doon, yung mga sasakyan nila, parang yung pang sinauna. Bundok yung paligid na talagang, alam mo, yung isang bundok, ma-amaze ka dahil may mga building na nakatayo po doon. Nasa 10 po, ma'am. Tapos yung sa building na po yun, sa gitna po ng compound na yun, may hospital din po na, building din po na hospital.
Unang araw ng umano'y office work ni Angel, nakilala niya ang iba pang Pinoy na makakasama niya. Bago nagtrabaho, pinapirma ng kontrata si Angel. Pero sa halip na $800 to $1,000 tulad ng usapan, $300 to $500 lang kada buwan ang nasa kontrata. Isa pa itong red flag na napansin ni Angel. So doon po ma'am, parang gusto ko po magreklamo kaso natakot na po ako kasi puro Chinese po yung nandun. Pero pag hindi ko po natapos, yung 2 years na po yun na nakasaad sa kontrata, babayaran ko daw po lahat ng ginastos nila. Nakakompute na po yung lahat ng babayaran ko. Kapag ka hindi po ako hindi ko po natapos yung yung kontrata. So nasa 311,000 po ma'am, yung babayaran ko po. Wala na po akong nagawa. Mala call center ang naging trabaho ni Angel. Pero sa kwento niya sa akin, hindi tunog call center, kundi scammer. 2 weeks or 1 week po, doon ko na po nalaman yung pinakatrabaho po talaga, ma'am. So, magsisend kami ng mga random messages po sa mga numbers na hinahack po nila sa sa UK, sa United Kingdom po. Mga British po yung mga kinakausap po namin. Mga sinesenda ng mga spam messages. Nung nagbibigay po sila ng mga sobrang daming numbers po sa amin, ma'am. Tapos magsisend po kami ng mga spam messages. Kunyari po, magsisend po kami ng good morning, hello, hi. Isasend po namin yun sa mga thousands of numbers. Opo, sobrang dami po, ma'am. Tapos sa buong mga 13 hours or mga 12 hours nagtatrabaho po kami. Yun lang po yung kakausapin mo po, yung mga sinendan mo po yung mga client, yung mga spam messages. Isa ang Cambodia sa mga unang bansang minarkahan ng Interpol bilang mga scam hub sa Asia. Sa Cambodia, Myanmar at Laos dinadala ang mga Pilipinong biktima ng cyber fraud job para magtrabaho sa mga gusaling parang call center ang setup. Hindi ito ang ipinangakong trabaho sa kanila. Kokontak sila ng mga numero sa United Kingdom para mag-invest sa mga peking crypto. May link po siya, tas website po. Kapag kinlik mo po yung link na po yun, papasok ka na po sa mismong platform sa loob po. Sounds familiar? Ganitong-ganito ang kwento ng nakilala ni Marian na si Ate Linda. O tapos, saan parte yung scam? May apps po kami ipapa-install sa kanila, tapos yung link na po yun, pag kinlik po nila, sa apps po nila, akala nila, sa apps lang po nila yun, sa cellphone po nila. Hindi po nila alam na kapag kinlik po nila yung link na po yun, papasok sa mismong system po yung sa crypto po. Kung saan nandun po yung hawak po nung pinaka-head nung chain. At dahil hawak ng amo mo, yung platform na yon, pag nagpasok ng pera, halimbawa ako, na biktima, nagpasok ako ng pera, ano mangyayari? Kaya din po nilang kunin yung pera na po yun. Nung boss ko po. Kaya po nilang i-withdraw. Ang nabudol na si Angel, ginamit pa para makapambudol. Mala impyerno ang naging lagay nila sa scam hub sa Cambodia. Nung time na po yun, may isang Vietnamese po na nahuli po siya nung ka-roommate po niya. Kumakontak po siya sa family niya na gusto niyo pong magpa-rescue. Pinapalo po nila nung keyboard, nung monitor, sinisipa po, tinatadyakan, binubuhusan ng tubig. Sobrang takot. Grabe, nanginginig po kami, ma'am. Pero hindi ko po maiiyak, ma'am, dahil natatakot nga po ako. Sa ngayon po, dahil lahat ay instant with a click of a button, di ba? No? Isang lang, sa social media po nangyayari na yan. Mas malaki yung reach, mas mabilis because of social media and new technology. And even po yung mismong akto ng panloloko ay nagaganap na rin po online. So, hindi lamang po sila ni-recruit at niloko at kinuha sa pamamagitan ng online means o ng modern technology, pati po yung ipinapatrabaho sa kanila, online na rin po. So, andyan yung mga tinatawag nating mga modus like phishing, yung pagpapanggap, cryptocurrency para po makakuha ng mga fake information, mga fake investments, mga ganyan. At tapos ang gagamitin nga yung mga kababayan natin. Sinagip ng local police si Angel mula sa pinapasukang gusali at inihatid sa shelter
kung gaanong kadali siyang nakaalis ng Pilipinas, parang sumuot naman siya sa butas ng karayom sa tagal bago makauwi. Nilakasan ko na lang yung loob ko, tinanggap ko na lang lahat-lahat, kahit ano mo pong duro-duro, kahit ano mo pong sampal, hinayaan ko na lang po. Tapos after po nun, kumuha sila ng parang pulbo po. Tapos nilagay po nila sa isang ziplock na pinakamaliit. Tapos pinicturean po nila ako na hawak po yun. Kasi yun po yung panlaban nila sa police, just in case. Parang drugs po, gano'n. Yun po yung panlaban nila. Hawak ko po, tapos wala na po akong choice, ginawa ko na lang po kung ano yung gusto nila. Para po makaalis na lang po ako. Sa wakas, safe na ako ulit. Sa wakas, parang makakauwi na ako sa amin, makakakain na ako ng maayos, makakain na ako ng kompleto sa isang araw, makakatulog na ako ng maayos, makakahinga ako ng maluwag, makakalabas ako ng bahay na parang hindi kinakabahan. Pagkatapos ng taon, ito na ngayon si Angel. Panahon ito ng paghilom para sa mapait niyang alaala. Pero ang mahalaga, kapiling na muli niya ang kanyang pamilya. Mahirap man ang buhay sa probinsya, nag-e-enjoy na rin siya, lalo pat nag-aaral siya ngayon ng culinary sa TESDA. Tuwa nandun po sa kayong, syempre yung pasasalamat din po sa kay Lord na salamat. Grabe sa wakas na grabe yung pinagdaanan, at least nakauwi pa rin po ako. Simple lang ang paalaala ng gobyerno para iwas cyber fraud ng mga human trafficking syndicate. Please, get documented. Be documented. Kasi pag dokumentado ka po, mataas na mataas yung tsansa that you would be protected. Sobrang galit kami, ma'am eh. Kasi siya po may balak magkaso daw sa akin. Sabi ko, ikaw kasuhan ko kasi ikaw yung illegal recruiter. Susunod, mambubudol daw na illegal recruiter. Malakontrabida raw sa K-drama. Abangan mamaya sa Budol Alert. Inabutan naming tumutulong si Kuya Ver sa maliit na tindahan nila ng saging sa Bacoor, Cavite. Naikwento niya sa akin na nag-a-apply siya ng trabaho sa Korea bilang seasonal farm worker. Sir, may trabaho naman kayo dito. Sabi niyo rumarakit din kayo. Bakit ginusto niyo pang magtrabaho abroad? Eh, doon nga po, ma'am, yung salary nga pong hinahabol namin, mataas-taas po sa Middle East, sa Saudi, mas mataas talaga yung Korea. Nasa 60K po. Yung regular lang po na trabaho, yung walang overtime. Mahirap mag-abroad. Alam yan ni Kuya Ver. Pero ito raw nakikita niyang paraan para matulungan ang 86 na taong gulang niyang ina na may Alzheimer's disease. Medyo marami kasi yung naisip, ma'am, bukod dyan. Nanay ko pa, mga may sakit. Siyempre, ako lang nag-alaga din. Oo, nagdudumi na yung sarili niyang katawan, hindi niya na alam. Tapos, pag nakaalis yan, pupunta doon sa kabila, hindi na niya alam pa uwi. Hanap kami ng hanap buong Cavite. Para maging Korea ready, nag-aral muna si Ver ng wikang Korean sa isang training center. Ito po, ano po? Para lalong mabilis na mauna ako mag-deploy kasi mas lamang ako sa kanila. Nagpalitis ako sa kanila, nag-aral ako ng Korean. Ilang linggo po ito? 2. Saktong nalaman naman daw ni Kuya Ver na may recruiter na pwedeng makatulong sa kanya. Sa wakas, magagamit na niya mga napag-aralang Korean. Ang mala Stairway to Heaven, itong si Yolanda Alfante na taga Bacoor, Cavite. Ito po yung nagre-recruit papuntang South Korea na makakaalis tayo. Pinatos ko po agad, nagpa-orient ako sa Bacoor. Ako rin ang nag-ano sa kaibigan ko na dito na lang tayo mag-apply, mabilis pa. Kasi may pinangako sila eh. After line up, 1 buwan lang makakaalis kami. 30,000 pesos ang ibinigay raw ni Kuya Ver kay Yolanda. Walang hassle nung una. Konting push na lang, makatatapak na siya sa land of the K-dramas. Nag-chat sa cellphone number namin na, ganito, ikaw, Ver Arevalo,
magpaano ka na, magpa-medical ka na. Magpa-line up ka na ng medical. Ngayon, nagpa-medical kami dyan din sa ano nila. Yung medical din na nire-repair sa amin. Naghiram naman ako ulit sa kapatid ko ng toke. Worth pa medical. Pumasa daw kami sa medical, kaya tuwa ako. Pero halos kalahating taon na ang lumipas, naiwan na raw siya sa ere. Kaya hindi siya napaanyong hasiyo kay Yolanda. Sa halip, anong nangyari sa'yo? Araw-araw po, weekly po kami nagpa-follow up na kamusta na po yung application namin, kailangan na namin makaalis. Mag-antay lang po, sobrang inis ko rin. Na-chat ako ng chat, walang nangyayari, nakapagbigay rin ako sa kanya ng salita, hindi maganda. Nagko-conversation kami. Kaya binalak niya na ako. What's wrong with Yolanda Alfante? Tulad ni Kuya Ver, iyan din ang tanong ni Kuya Emmanuel pagkatapos daw mag-ghost ng umano'y budol recruiter. May perang involved na pang-placement fee. First lineup is 30,000. Ngayon, nung magbabayaran na kami, ma'am, umakit na kami doon sa taas ng bahay niya. Doon na kami nagbigay ng pera. Wala pong resibo, logbook lang po. Nag-crash landing ang mga pangarap ni na Kuya Ver at Emmanuel na makaalis pa Korea. Dahil ayon sa Department of Migrant Workers, may moratorium ng hiring ng mga farm workers sa Korea. At kung may go signal naman, wala rin dapat bayaran. Dapat walang broker. Wala dapat yung mga sisingit na ang mamahal ng sinisingil kasi it's supposed to be a goodwill partnership. Paniniwala ni na Kuya Ver at Emmanuel na budol sila ni Yolanda Alfante. Nagsinungaling nga ba siya na malaparasite? Sobrang galit kami, ma'am. Kasi siya po may balak magkaso daw sa akin. Sabi ko, ikaw kasuhan ko kasi ikaw yung illegal recruiter. Pinuntahan ko ang bahay nitong extraordinary Yolanda Alfante. Gusto ko sana siyang makausap kung totoo ang mga reklamo laban sa kanya. Pero nonchalant siya at tumanggi nang magsalita. It's not okay not to be okay. Para raw maturuan ng leksyon si Yolanda, formal nang nagsampa ng kaso sa National Bureau of Investigation o NBI Cavite noong April 12. Sina Kuya Ver at Emmanuel kasama ang mga iba pang nagre-reklamo laban sa kanya. Kung may reklamo o alam kayong kaso ng budol na overseas recruitment, ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ito ang mga numero, email at Facebook page kung saan kayo pwedeng makipag-ugnayan. Aja! Susunod, bibili ka ba ng bagong gadget? Wait, baka makabili ka sa mambubudol. Abangan ang tips namin sa pagbabalik ng Budol Alert. Dito sa kwento ni Ate Linda, napatunayan kong madali talagang makabulag ang kinang sa kita sa crypto investment. Pero ang delikado ay kung hindi natin ito aaralin at magpapatangay tayo sa mga nakikita at nababasa natin sa social media. Sabi nga at gusto kong ulitin, walang easy money. At yan po ang aking Budol Alert. Marian Enriquez. Kung may alam kayong kaso ng human trafficking, kasama na yung mga biktima ng cyber fraud job scam, ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad. Kung may kilala naman kayong naghahanap ng trabaho, gabayan sila para huwag malaglag sa patibong ng sindikato. Yan ang aking Budol Alert. Ako po si Brian Basa. Mahirap ang buhay abroad. Alam yan na Kuya Ver at Kuya Emmanuel. Pero kaya nilang sumugal dahil mas mahirap daw ang buhay rito sa atin. Ang mahirap pa, kung sino pa nga nagsisikap na lang na mabuhay ng marangal, sila pa ang naaagrabyado at naloloko. Mag-ingat sa mga budol na illegal recruiter, lalo na sa mga matatamis nilang pangako at salita. At iyan ang aking Budol Alert. Shaila Francisco. Gusto mo ba ng bagong gadget pero walang cash? May mga nagpapautang online at installment pa ang bayad.
Pero extra budol alert, gadget scam yan. Ganito ang step-by-step modus ng mga kawatan. Magpo-post ang mga yan sa social media at sasabihing 0% interest installment plan ang mga gadget. Free delivery pa. Papipiliin ka 6 months, 12 months o mas matagal pa. Pero hihingi muna ng down payment ang kausap mong agent kuno online. Ikaw naman na Gina sa bagong gadget, send agad ng DP. Pero nabudol ka na pala. Iba-block ka sa chat at hindi na magpaparamdam pa pagkatapos matanggap ang pinaghirapan mong pera. Saklap! I-check mabuti kung legit ang Facebook page ng online gadget store. Basahin ang mga customer review. Tawagan ang numero nila at itanong kung may physical store sila. Payo ng Department of Trade and Industry o DTI, mas mabuting bumili ng gadget sa mismong tindahan para iwas budol. Kung nabiktima ka naman ng budol na ito, i-report ang page at warningan mo na ang iba para last na nila yan. Maging wake-up call na sana ito sa gobyerno natin na gumawa ng mga hakbang para hindi mahulog sa patibong ng mga sindikato ang mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.